Pasado 12:00 ng tanghali nang tawagin sila ni Aling Terry para kumain. Kahit papaano ay may mga nakakapangisda pa rin naman, kaya nakakabili pa sila ng sariwang isda na kanilang ipinapaihaw. Masayang kumain ng lahat na ang ulam ay sinabawang tambakol at adobong pusit. Matapos makakain ay kanya-kanyang pasok na ng silid para magpahinga. Bago nahiga si Lino ay narinig niyang nag-ring ang kanyang cellphone, kaya agad niyang kinuha sa bulsa. "Hello, Rafael, bakit?" "Lino, kumusta kayo ng grupo mo? Nasaan kayo ngayon?" "Narito sa San Pablo, kauuwi lang namin ngayong tanghali." "Kumusta ang problema niyo sa taong kuryente sa Santa Monica?" "Ayos na yun, Rafael. Medyo mabigat nga lang na kalaban. Muntik na akong pumanaw roon eh." "Sus, ikaw pa ba, Lino? Kaya nga ako bilib sa iyo eh. Dahil kahit gaano kabigat ng kalaban, palagi kang pasulong, kahit pa bingit na ng kamatayan." "Hindi naman sa ganun, Rafael. Napipilitan lang kapag wala na talagang ibang paraan." "Anyway, Lino, ganito kasi yan. Siguro nabalitaan mo na. Bumagsak na ang ikalawang task force na ipinadala ng gobyerno. Nakipag-ugnayan sa akin si Director Regalado. Tayo na raw ang bahala sa Vinictican City. Bumuo na ako ng 2 grupo, pangatlo kayo. Tayo-tayo lang ang magkakasama. Ang dating miyembro ng Asesino de Demonios. Tapos ang team lang ni Benny ang may mga kasamang bago. Pero hindi mga agent ng Marine Corps. Ano, sasabay ka sa amin?" "Oo, Rafael. Pero kung ayos lang, magpapahinga lang kami ng 1 o 2 buong araw. Sa makalawa na siguro kami pupunta ng Santa Barbara. Pagpapahingahin ko lang muna ang mga kasama ko, pati na rin ako. Mahaba-haba ang naging laban namin sa Santa Monica. Kailangan muna namin makabawi ng pahinga at maayos na tulog bago muling sumabak sa laban." "Okay, sige Lino, walang problema. Wala pa rin naman dito sina Benny. Sinusubukan ko pang ipahanap sa kanila si Dr. Giro. Iyon nag-formulate ng metagen virus para makuha ang formula noon at madaling maipa-reverse engineer. Paraan iyon para makagawa ng antidote na papatay sa mga infected at sa mismong virus. Sige Rafael, i-orient mo na lang kami sa mga plano kapag nakarating na kami dyan. Teka, nasa Santa Barbara na ba kayo?" "Oo Lino, wala nang naiwan ngayon sa San Agustin. Tahimik pa naman. Kaya asikasuhin na muna natin ang Vinictican City." "Okay Rafael, copy that." Sagot ni Lino at pinatay na ang tawag. Matapos makausap si Rafael ay natulog na nga muna si Lino para makabawi ng lakas. Pasado 4:00 ng hapon ay nagising si Lino nang tapikin siya ni Rosalia. "Mahal, gumising ka muna." "Ha? Bakit?" "Nasa baba si Mang Manuel. May mga zombies na namataan na pumasok sa arko ng San Pablo." Pagkarinig ng masamang balita ay agad bumangon si Lino at bumaba. Naabutan niyang naroon nga si Mang Manuel kasama ang ilang mga tanod. "Lino, may problema. May mga dumarating na mga zombies sa Bukana. Hindi pa naman marami, pero kada 1 o 2 oras ay may dumarating nang hindi bababa sa 5 ang bilang. Anong gagawin namin, Lino?" Mahabang paliwanag pa ni Mang Manuel na siya na ngayon ang kapitan ng barangay. "Ganito Mang Manuel, ayos lang iyon dahil hindi naman malaki ang volume. Mas madali rin iyon talunin kasi konti lang. Kaya ang gawin nyo, sa tuwing may darating ay magtalaga ka ng 1 o 2 taong magpapahabol. Padalhin mo lang ng puting tela na iwawagayway para yun ang sundan. Pero bago iyon ay gumawa ka noong maze na may sikretong bukasan sa iba't ibang gilid. Pasunurin nyo roon sa maze ang darating na zombies. Kapag nakapasok na roon, saka nyo palihim na tusukin ng pinatulisang kawayan sa likuran o di kaya gamitan nyo ng bitag na lubid para sa leeg o sa paa. Saka nyo ihulog sa isang malalim na butas.
Pana ang gamitin nyo para walang tunog ng putok na siyang maaring makatawag ng mas marami pang zombies. Kapag nabutas na ang ulo noon ay mamamatay na rin naman iyon. Saka nyo na ihulog sa butas na gagawin yung tapunan. Kada hapon kayo magsusunog ng mga zombies na naitapon roon, mga alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ganun lang ang gawin nyo sa mga darating na zombies na hindi lalampas sa 10 ang bilang. Pero kapag humigit na roon, gawan nyo naman ng ibang patibong na pangmaramihan. Isang malaking butas na may matutulis na kahoy sa ilalim. Pangmaramihan iyon. Hanggat hindi kinakailangan ay huwag muna kayong gagamit ng baril. Hindi natin alam kung gaano pa karami ang mga zombies na nagkalat sa mga highway. Mga zombies yan na galing sa binuhay na isang necromancer. Dahil hindi pa naman nakakaalis ng Vinictican City ang mga zombies na nagmula sa mga infected ng metagen virus. Kaya kailangan nyo mag-ingat dahil maaring may kasamang grupo ng aswang ang mga zombies na iyan. Hayaan nyo po mamayang gabi ay magro-ronda rin kami. Hahanapin namin ang mga aswang na maaring nagdala sa mga iyan. Sige Lino, maraming salamat sa payo mo. Sige, aalis na kami. Tara na mga kasama. Wika pa ni Mang Manuel sa mga kasama niyang tanod. Naiwan naman na tahimik sina Lino at ang mga kasama niya. Agad namang binasag ni Aling Terry ang katahimikan. Oh, tamang-tama at gising na kayong lahat. Magmerienda na kayo. Nagluto ako ng maruya. Ayan na ang kape na gawa sa bigas. Naglagay na ako sa termos. Nagpakulo na kasi ako ng marami. Agad namang lumapit si Tingting. Bay Mansyo, tara na. Merienda na tayo. Bihira lang tayo makatikim ng merienda na pinaghirapan ng isang ina. Kaya samantalahin na natin. Lalo at puro na naman misyon ang aasikasuhin natin pagkatapos ng ilang araw na pahinga. Oo nga bay Tingting, tama ka. Sagot naman ni Mansyo at tumayo na rin. Si Lino naman ay tumuloy sa mahabang upuan sa gilid ng pool at doon nakatulala habang nakatingin sa malawak na karagatan sa may unahan. Ilang sandali pa ay lumapit na rin sa kanya si Rosalia. Dala ang maliit na tray na may lamang 4 na maruya at 2 tasa ng kape. Oh, kape mo. Salamat. Maiksing sagot ni Lino. Ilang saglit pa ay nagsilapit na rin sina Kulas, Mansyo at Tingting. Dala ang sari-sarili nilang kape at maruya. Nagsalita si Lino. Siya nga pala, sa makalawa, tutulak na tayo sa Vinictican City. Kasama natin sila Rafael. 2 malalaking grupo na ng kasundaluhan ang sumugod roon, pero walang natirang buhay. Kaya sana lang hindi natin ikapahamak ang misyon na ito. Sumagot naman si Tingting. Siyempre naman Kuya Lino. Iba naman kasi mag-isip kapag hawak ng gobyerno. Small time lang tayo, kaya hindi tayo masyadong paghahandaan ng mga kalaban. Oo Tingting, tama ka. Iyon ang gagawin nating advantage. Kaya magpahinga kayo ng mabuti ngayong gabi at bukas dahil tutulak na tayo ng Santa Barbara sa Makalawa. Oo Lino, walang problema sa amin. Pero ano yung sinasabi mong magro-ronda tayo mamayang gabi? Oo, gagamit tayo ng portal ng mga engkanto. Magpapatulong rin tayo sa mga kaibigan nating elemental para hanapin kung saan may nagtitipong aswang na malapit lang rito. Dahil siguradong may nagpaplano uli ng manggulo, kaya may pinapakalat ng mga zombies. Ayos yan bay Lino. Siguro naman magagamit ko na ang talent ko sa laban. Oo bay Mansyo, nararamdaman kong may makakaharap tayo mamayang gabi. Sige na, itigil na muna natin ang usapang misyon at mga aswang. Enjoy na muna natin itong merienda natin. Matagal-tagal na rin mula nang huli ako nakatikim ng kape na mula sa tinutong na bigas. Oo, tama ka nga Lino. Pagsang-ayon naman ni Kulas na naglakad papalabas ng resort. At doon naglakad-lakad sa may tabing dagat na sinundan rin naman agad nila Mansyo at Tingting. Kinagabihan, nag-iihaw-ihaw sila ng barbecue sa labas ng bahay sa may bahaging nakaharap sa beach habang umiinom ng beer.
Nagsalita si Lino. The best ka talaga ba, Mancio? Akala ko lahat ng nakuha mong pagkain ay yung nasa truck. Akalain mo, yung mga mamahaling dilata ay sa van mo pala inilagay at nagkarga ka pa ng maraming kahon ng beer in can. Abay oo naman, Lino. Sabi mo magre-relax tayo, di ba, bago sumabak uli sa matinding laban? Kaya ano ba naman kung mag-inom kaunti? Pangpamanhid ng mga nananakit na kalamnan. Hindi naman natin ito ikalalasing dahil hindi naman seryosong inuman. Tama ka ba, Mancio? Kaya ko nga sinasabi na the best ka dahil naisip ko ang ibang mahalagang bagay na hindi ko na napagtutuunan ng pansin. Lahat sila ay nakatulala na nakatitig sa maliit na bonfire na ginawa ni Tingting, kung saan nakapalibot ang kanilang mga inuupuan. Napansin ni Lino na medyo matamlay si Rosalia. Ayos ka lang, mahal? Hindi ko alam. Parang bigla akong inantok nung nakainom ako ng beer. Ayos lang ba na matulog muna ako? Gisingin niyo na lang ako mamaya kung aalis na tayo. Oo sige, walang problema. Wika pa ni Lino at umakyat na muna si Rosalia sa kanilang kwarto. Pasado 9:00 nang sabihin ni Lino, pwede ko na sigurong tawagin ang mga tropa nating elemental. Tulog na rin naman ang karamihan. Leia, baka pwede kitang maimbitahan rito sa San Pablo. Narito kami sa isang resort, malapit sa tabing dagat. Pwede mo nang isama ang 3. Basta huwag lang din muna kayo magpapakita sa mga normal na tao. Ilang saglit pa ay naramdaman nila ang paghangin sa paligid at tila nakaramdam sila ng kaunting kilabot. Narito na sila. Wika pa ni Lino at nagbukas ng gate sa may bandang tabing dagat. Agad lumitaw ang 4. Kaibigan, mapagpalang gabi sa inyo. Bati pa ni Ringo. Mapagpalang gabi rin sa iyo, Ringo. Sabi naman ni Tingting. Oh, shot ka muna, pantanggal uhaw. Wika ni Tingting sabay turo sa ice chest na pinaglagyan nila ng beer. Malamig iyon dahil sa mga yelong nakalagay. May generator naman silang nagagamit sa resort na pinapaandar sa tanghali hanggang hapon. At pagkatapos ng 3 oras ay pinapatay na rin. Sapat na ang naiipong kuryente noon para sa ilaw buong magdamag. Clea, kumusta sa San Sebastian? Hindi maganda, Lino. Halos gabi-gabi kaming may sinusugod na mga aswang. Ayaw nilang lubayan ang bayan na iyon. Noong nakaraang gabi nga ay medyo nanganib kami dahil may kasama silang mangkukulam na isa ring aswang. Pero hanggang sa huling sandali ay hindi namin isinuko ang hangganan. Bago pa ako maubusan ng enerhiya, ay nagawang makalusot ni Ron mula sa likuran. Nasipa niya ng todo ang mangkukulam na iyon at tumama ang ulo sa bato. Iyon ang ikinamatay. Kaya muling nagsiatras ang mga natirang aswang na mga armado. Ha? Mga armado? Saan sila nanggaling? Hindi namin alam, Lino. Pero mukhang may kuta sila sa Santa Catalina. Noong minsang pasyalan ko, ay hindi ako nakalapit. Dahil may bakod na itim na enerhiya. Masyado iyong malakas. Sumabat naman si Tingting. Di ba, Clea, kaya mo namang pasukin kahit nakabakod na kapangyarihan? Hindi lahat, Tingting. Kapag ang gamit na bakod ay inalayan ng buhay ng tao, ay mas matibay iyon at hindi ko na kayang pasukin. Kung sa ibang tawag pa kasi, ay isa na iyong banal na bakod dahil sa buhay na inialay bilang kapalit na pampatibay roon. Kaya ganun kalakas at hindi mapapasok. Sabi naman ni Lino. Edi sige, tamang-tama, bakante kami ngayon. Ang Santa Catalina ang papasukin natin. Nang biglang nagsalita si Ringo. Ano ba yung iniinom nyo? Parang mapanghing tubig, hindi masarap. Pwe! Natawa naman si Lino. Pasensya ka na, kaibigan, beer lang yan. Isang inumin na hindi masyadong matapang. Ganyan ang iniinom ng mga tao kung gusto lang mag-relax at ayaw malasing agad. Huwag mo kaming bibigyan yan, Lino, ha? Ayaw namin yan, hindi masarap. Wika pa ni Ringo. Oo na po,
Hindi ko naman talaga balak na bigyan kayo ng ganyang alak dahil alam kong hindi rin kayo matutuwa. So, ano nang balak natin ngayon, Lino? Tanong naman ni Clea. Ganito, Clea, makikisuyo muna ako sa iyo. Samahan mo siya rin eh. Kayong dalawa lang ang magpunta. Pasyalan nyo ang San Bernardino kung may grupo ba ng mga kalaban roon. Napansin ko kasi na medyo umaayos kaunti ang panahon. Sige, Lino, aalis na kami. Paalam ni Clea at agad umalis ang dalawa. Makalipas ang kalating oras ay nakabalik na ang dalawa. Lino, wala kaming natagpo ang kakaiba sa San Bernardino. Pinakiramdaman din namin ang paligid. Pero mukhang tahimik na roon. Alam ko na, makikisuyo ako ulit sa inyong dalawa. Pasadahan nyo ang Victoria. Kasi panay ang dating ng mga zombies dito sa San Pablo. Kaya may duda ako na nasa kalapit bayan lang ang pinagmumulan. Imposible naman kung sa San Luis dahil galing na kami roon. Doon namin nakalaban si Poison Gas. Muli na ngang umalis ang dalawa at halos 10 minuto lang ay nakabalik na rin agad. Lino, tama ka. Nasa Victoria nagtitipon ang maraming aswang. Naroon din ang isang necromancer at isang pinuno ng aswang na mandaragit. Nasa sementeryo sila ng Victoria. Mukhang magsasagawa na naman sila ng ritual. May nakita kaming 3 walang buhay na dalagita. Mga napatagasan na rin ang dugo. Idinidilig na lang nila ang dugo sa paligid ng sementeryo para isagawa ang pagbubuhay ng mga patay. Nako, delikado yun. Masyadong malapit ang Victoria rito. Tsaka, marami kaming tao na tinulungan na pinatira doon sa Victoria. Hindi kakayanin nila Mang Manuel kung sabay-sabay na susugod rito. Lahat ng mga bangkay na nailibing sa Victoria, kailangan ko silang balaan. Magsihanda na kayong lahat ha. Dadalhin natin ang van. Aalis lang ako saglit para balaan sila Mang Manuel. Clea, tara. Dalhin mo ako sa barangay. Ituturo ko sa iyo ang direksyon. Wika ni Lino at agad na siyang hinawakan ni Clea sa balikat. Pagkarating sa barangay hall ay naabutan ni Lino na inaantok lahat ng nagbabantay roon. Diretso na siyang inilapag ni Clea sa may harapan mismo ng barangay hall at nagkubli ang diwata sa tagabulag. Kaya nagulat ang lahat noong bigla ang lumitaw si Lino. Oh, Lino, paano ka nakapasok? Nakatrangka pa ang pinto ah. Huwag mo na pong alamin Mang Manuel dahil sigurado naman akong alam mo rin ang sagot. Naparito ako para ipaalam sa iyo na sa oras na ito ay napakaraming aswang sa Victoria at may kasama silang necromancer. Binubuhay nila lahat ng bangkay na inilibing sa pinakamalaking sementeryo roon. Naku Lino, papaano na ang pamayanan na itinayo natin roon? Yun nga ang dahilan kaya ako nagpunta agad rito Mang Manuel. Di ba? Matibay naman ang mga bahay na ginawa niyo roon. Kahit sa kahoy lang gawa. Oo Lino. Mang Manuel, kailangan mo magpunta roon. Isama mo ang mga tauhan mo. Kumalat kayo sa pamayanan. Balaan niyo sila na magsara ng mabuti ng mga bintana at pintuan para hindi sila mapasok ng mga zombies at mga aswang. Wala na tayong oras para ilikas sila at wala rin namang ibang lugar na mapagpapalipatan sa kanila na magiging ligtas sila. Kaya turuan nyo na lang sila kung paano depensahan ang sarili. Kami naman ang grupo ko ay aalis din. Pero didiretso na kami sa sementeryo para pigilan ang ginagawang ritual kung may magagawa pa kami. Pero kung wala na, edi gagawin na namin ang aming makakaya. Para tuluyang malipol lahat ng mga aswang na naroon at mga zombies bago pa sila kumalat sa buong bayan. Sige Lino, maraming salamat sa babala. Sige Mang Manuel, aalis na ako. Mag-iingat kayo sa lakad nyo roon. Wika pa ni Lino at agad nang umalis. Pagkasilip ni Mang Manuel sa pintuan ay wala na si Lino. Bigla na lang naglaho na parang bula. Noong hawakan kasi ni Clea si Lino sa balikat, ay agad itong nadamay sa gamit niyang tagabulag. Saka sila umangat sa ere at bumalik sa resort. Pagkarating roon ay naabutan ni Lino na nakahanda na ang buong grupo. Si Rosalia naman ay gising na rin, nagkakape habang hawak ang sniper's rifle.
at may dalawang itak na nakasukbit sa likuran. Ano, tara na? Wika pa ni Lino. Okay sige, tara. Sagot naman nila Kulas. Clea, doon kayo magkubli sa kakahuyan sa likuran ng sementeryo. Ikubli ninyong mabuti ang inyong presensya ha, habang wala pa kami. Kami ang mauunang susugod. Kayo ang magiging backup namin. Okay sige Lino, aalis na kami. Sagot naman ng mga kaibigang elemental. Sumakay na rin ang grupo ni Lino sa puting van. Sabi naman ni Tingting, Teka lang Kuya Lino, tama ba itong ginagawa natin? Puting van ang gamit natin na susugod sa mga kalaban? Parang 5 kilometro pa lang ang layo natin ay kitang-kita na tayo agad eh. Wala man lang tayong element of surprise. Tsaka, ano bang tibay nito? Ang nipis-nipis ng van. Tapos marami pang zombies ang naroon. Sa bagay, tama ka Tingting. E di ang trailer truck na lang ang sakyan natin. Rosalia, pakidala ang mga com natin ha. Para naman makausap natin ang mga kasama sa loob. Lalo at wala namang bintana iyon. Bubuksan na lang natin kaunti ang pintuan sa likuran para makapasok ang hangin. Okay sige. Sagot ni Rosalia at inihanda na ang mga kailangan. Ilang saglit pa ay nasa biyahe na sila sakay ng trailer truck. Nasa unahan ng truck sina Lino, Kulas at Rosalia. Nasa likuran naman sina Tingting at Mancio. Inihahanda ang di-batteryang sprayer na nakakonekta sa drum na nilagyan nila ng gasolina. Pagkalabas pa lang sa bayan ng San Pablo ay kita na agad ang mga nagkalat na zombies na naglalakad sa kalsada. Nasa may arko naman ng bayan ang ibang tauhan ni Mang Manuel. Paisa-isang pinapana ang mga zombies. At may ilan naman na tinutusok ng pinatulisang kahoy sa katawan sa kamay lalapit na tataga o gagamit ng palakol para siguradong mababasag ang ulo. Noong 2 kilometro na lang ang layo nila sa bayan ng Victoria ay mas lalong kumapal ang dami ng mga zombies. Nakakadiri ang itsura ng mga iyon dahil marami sa kanila ang mga naaagnas na. Ang iba nga ay kalansay na at meron na lang kaunting laman na nakakapit pa sa buto pero mabaho pa rin. Mahal, anong gagawin ko? Tanong ni Rosalia. Ano pa ba? E di banggain mo lang. Hindi tayo madidisgrasya dahil malaki naman ang truck na ito at medyo bagalan mo lang din ang takbo. Sinimulan na nga ni Rosalia ang pagbangga sa mga zombies sa kalsada. Pero diretso lang ang takbo ng sasakyan para maiwasan ang pagkatumba nito pagilid. Sina Tingting at Mancio naman ay asar na asar sa likuran. Anak ng tilapia ito si Rosalia. Hindi na ba siya marunong umilag sa malalaking lubak? Hilong-hilo na tayo rito eh. Reklamo pa ni Tingting. Sabi naman ni Rosalia, Hoy, kayong dalawa dyan. Naririnig ko kayo. Naka-two-way setup ang radyo natin ngayon. At excuse me, wala tayo sa malubak na daan. Mga zombie yan na nasasagasaan ng truck, kaya magalaw ang sasakyan. Kaya kumapit kayong maigi nang hindi kayo maitumba. Bakit kasi hindi ka nagsabi agad? Reklamo naman ni Tingting. Pagkapasok nila sa arko ng Victoria ay mas dumami pa ang mga zombies na naroon. Mancio, Tingting, simulan nyo na ang pag-spray ng gasolina. Wika pa ni Lino. Agad namang inilabas ni Tingting ang dulo noong pang-spray at sinimulan ang pag-i-spray ng gasolina. Tipid iyon dahil manipis ang sirit na inilalabas ng sprayer at malayo ang naaabot ng talsik. Kaya mas malawak ang sakop ng daan na nadidiligan ng gasolina pero wala pa iyong sinding apoy para hindi rin umakyat ang apoy sa kinaroroonan nila Tingting at Mancio. Samantala, 7:00 pa lang ng gabi ay naroon na ang grupo ni Belinda at Harry sa pinakamalaking sementeryo sa bayan ng Victoria. Gusto nilang maghasik ng gulo sa buong lalawigan para mapalitaw si Lino. Si Belinda ay anak ni Bettina na anak naman ni Julio Buenaventura, na kapatid naman ni Kanatoy
o Renato Buenaventura na siyang naunang mortal na kalaban ni Lino. Hindi alam ng buong angkan kung nasaan na ang pinuno ng kanilang samahan. Matagal nang walang pagpaparamdam sa kanila si Kanatoy, kaya si Alexander ang pansamantalang namuno sa grupo nila. Hindi rin sinang-ayunan ng pamilya ang pakikiteam up nito sa Black Triangle dahil naniniwala sila na dapat sila o ang pamilya nila ang nag-iisang pangkat ng aswang na mamumuno sa buong lalawigan. Lalo at taga roon talaga sila. Hindi kagaya ng Black Triangle na isa lamang dayo at international na sindikato. Pero sa kasamaang palad, marami na sa pamilya nila ang nalagas sa kamay ni Lino. Maging si Alexander na siyang tumatayong pinuno sana nila ay napatay na rin ni Lino kamakailan lang sa lugar ng San Simon. Kahit pa nga tinurukan ito ng dugo ng burhamin at idinaan sa laboratorio, hindi na ngayon matatawag na isang pangkaraniwang aswang, kundi isa ng halimaw. Dahil sa dami na nagbago sa katawan, gawa ng mga eksperimentong inilagay sa kanya ng Black Triangle. Kaya heto sila ngayon, mga pinsan ni Alexander. Nag-aagawan sa posisyon bilang bagong pinuno ng kanilang angkan. Isa lang ang natatanging requirement para mapatunayan sa buong angkan na sila ang nararapat na mamuno. Iyon ay ang mahuli si Lino, buhay man o patay. Si Belinda ay isa ring necromancer o taong gumagamit ng mahika para bumuhay ng mga patay at gawing zombies, kagaya ng kanyang ina na si Bettina na naunang nakalaban ni Lino sa bayan ng San Jose sa part 96 nitong ating kwento. Ang kasintahan naman nito na si Harry ay isang pinuno ng mga aswang na mula sa lahi ng mga mandaragit at malaki ang tiwala nito sa sarili na walang hirap niyang matatalo ang albularyong si Lino kapag nagkaharap sila. Dahil maliban sa siya ang may hawak ng mutya ng pinunong aswang na bigay sa kanya ng kanyang lolo, marami pa siyang alipores na masasabing matibay talaga pagdating sa laban. Sa katunayan, ilang pangkat na rin ang mga aswang nagabunan ang kanilang nakasagupa dahil sa agawan ng teritoryo at sila ang nagwagi. Kaya anong dahilan para katakutan nila ang albularyo si Lino? Babe, huwag kang mag-alala. Ilalampaso ko sa harapan mo ang albularyong Lino na yan. Sa tingin ko, marami lang kargang swerte sa katawan ang albularyong iyon, kaya nakakaligtas sa kuko ng pamilya mo. Pero ngayon na magkasanib na ang puwersa natin, wala nang makakatibag pa sa atin. Basta, huwag mong kakalimutan na kapag ikaw na ang naging pinuno ng inyong angkan, ako ang iyong magiging kanang kamay. At ang pangkat ko ang magiging official fighting force ng pamilya Buenaventura. Mayabang na wika pa ni Harry na isang mandaragi. Abay, oo naman babe, hindi ko yung nakakalimutan. Pero bago ka magyabang dyan, patunayan mo muna na kaya mo ang Lino na iyon. Maaaring maraming bitbit na swerte sa katawan ang taong iyon. Pero sa dami ng pinatay niya sa angkan ko, imposibleng lahat ng iyon ay swerte lang. Kaya mag-iingat ka rin sa kanya. Ikaw ang bahala kay Lino at ang mga zombies ko naman ang bahala sa mga kasama niya. Oo, walang problema. Oh, ano na? Hindi mo ba sisimulan ang pagtawag ng mga zombies mula sa kailaliman ng lupa? Nakahanda na ang 3 dalagang magiging alay ang dugo para sa ritual. Hindi pa oras, babe. Huwag kang mainip dyan. Nakikita mo ba na halos wala pang bahagi ng buwan ang nagpapakita? Kailangan ko ang buong liwanag ng buwan para mailabas ang lahat ng nakalibing sa sementeryong ito. Kaya huwag kang atat. Tara muna sa loob ng isang magarang musoleo. Malamig ang panahon. Kaya marapat lang na painitin muna natin ang ating mga katawan saglit habang nagpapalipas ng oras. Uy ka pa ng magandang dalagang si Belinda sa kasintahan niyang mistiso na si Harry.
Pumasok na nga sila sa loob ng musuleo at ginawa ang nais. Ang mga tauhan naman ni Hari na mga mandaragit ay masayang nagiinuman sa ibabaw ng mga nicho habang pinaglalaruan ang katawan ng 3 dalagang bihag. Hindi nila kailangan ng birhen sa ritual na iyon. Ang kailangan lang ay sariwang dugo ng 3 babae. Kaya malaya silang gawin ang nais sa 3 nilang bihag hanggat hindi nila ito papatayin. Pasado 9:00 nang lumabas na ng musuleo ang magkasintahang Belinda at Hari. Inaayos pa nito ang kanilang suot na halatang kabibihis lang. "Ayan na ang hinihintay ko," wika ni Belinda na nakatitig sa bilog na buwan. "Di tara na pala," wika ni Hari na nagpatiuna na sa paglalakad patungo sa pinagtatambayan ng kanyang mga tauhan. Makikitang walang malay ang 3 dalagang naroon. Walang saplot at halatang napilahan ng ilang mga lalaking mandaragit. "Hoy! Gamitan nyo nga yan! Ang bababoy nyo! Matapos nyong pakinabangan, iiwanan nyo na lang na nakabuyang-yang? Humanda na kayo dahil magsisimula na si Belinda sa ritual." Dali-dali namang nagsilapit ang ilang kalalakihan at sinuotan ng damit ang 3 babae. Pagkalapit ni Belinda ay sinabi nitong, "Ano? Buhay pa ba ang 3 yan? Mukhang na-overuse ah." Hindi po ma'am. Medyo natikman lang namin kaunti. Pero goods pa po yan. Buhay na buhay pa." Inilapat naman ni Belinda ang 2 daliri niya sa gilid ng leeg ng 3 babae upang pakiramdaman kung buhay pa ba ang mga iyon. Amoy na amoy ko ang Sonrox ah. May naglaba ba rito?" Natatawa naman si Hari na sumagot, "Hayaan mo na babe. Mukhang nilaban nila ng todo ang mga iyan eh. Pero di ba sabi mo naman, ayos lang basta wag lang malagutan ng hininga." "Oo, kaya ihanda nyo na." Isa sa mga mandaragit ang kumuha ng isang tuyong bungo. Pinagpagan iyon ng kumapit na buhangin, saka inilagay sa ibaba noong nityong pinagpatungan ng 3 babae. Kumuha ng espesyal na punyal si Belinda at ginilitan ang leeg ng isang dalaga at ipinatulo sa bungo. Saka nagsimulang umusal ng orasyon. Agad umihip ang malamig na hangin na animoy biglang nagkaroon ng bagyo sa paligid nila. Nakapikit ng matindi si Belinda habang ang kamay ay kumukumpas sa hangin. Makalipas ang 3 minuto ay dinampot niya ang bungo na nasa ibaba at pinalitan ng bago dahil mapupuno na iyon. Tapos iyong bungo na may lamang dugo ay iniabot sa isang mandaragit upang idilig sa paligid ng sementeryo. Ganon din ang ginawa sa mga sumunod na bungo na napuno ng dugo. Tuloy-tuloy iyon hanggang sa maubos patuluan ng dugo ang 3 kawawang dalaga. Noong matapos ang buong proseso, ay nagsimulang yumanig ang lupa. Tumawa ng tumawa si Belinda habang sinasabing, "Sige, umahon kayo aking mga alagad at simulan ang paghahasik ng lagim. Magpakabusog kayo sa pagkain ng sariwang laman ng tao na inyong makikita." Isa-isa na ngang nagsiahon ang mga nakalibing na bangkay sa sementeryong iyon hanggat may kumpletong buto at kayang tumayo at umahon sa lupa ay naglalakad na iyon papalayo. Walang eksaktong direksyon. Kung saan sila napaharap ay doon sila nagtutungo. Patuloy na humahalakhak si Belinda na animoy nakamtan niya na ang tagumpay na kanyang hinahangad. Makalipas ang mahigit 1 oras ay agad may lumapag na isang mandaragit sa harapan nila. "Bosari, Ma'am Belinda, may paparating na truck. Hindi namin alam kung sino ang nasa loob, pero pinagsasagasaan nila ang mga zombies. Hindi sila natatakot at mukhang papunta rito ang destinasyon nila dahil pumasok na sila sa arko ng Victoria." Ganun ba? Di kumalat na kayo. Hintayin nyo ang hudyat ko bago kayo sumalakay." Wika pa ni Hari.
Sa bahagi naman ni Lino, habang nagpapatuloy sila sa pagpapatakbo at nag-i-spray ng gasolina, ay mas lalo pang dumarami ang nakasunod na mga zombies. Kuya Lino, ubos na ang laman na gasolina ng drum. Okay, sige Tingting, takpan nyo yang mabuti para hindi kayo masilaban kapag nakaamoy yan ng apoy. Pagkatapos, sige na Ting, magluto na kayo ng inihaw na zombies. Wika pa ni Lino. Agad namang kumuha ng baril si Tingting at binaril ang nakaparadang kotse na mukhang bumangga sa isang puno. Pagtama lang ng bala sa kotse ay lumikha iyon ng spark at agad iyong nahigop ng nagkalat na gasolina. Tila naging ekstensyon ng impyerno ang kahabaan ng daan mula sa Arko ng Victoria papasok sa sentro ng lugar na naisprehan nila ng gasolina. Gulat na gulat ang mga mandaragit noong makita ang biglaang pagliwanag ng sentro. Agad na patalon si Harry kasabay ng mabilisang pagbubukas ng pakpak nito upang makita ang sitwasyon sa malayo. Ang mga hinayupak! Tinupok lang ang napakaraming zombies na nilikha mo, babe! Ha? Mga hayop sila! Ano pang hinihintay nyo? Sugurin nyo na agad at ilampaso mo sa harapan ko ang Lino na iyan! Gaya ng ipinangako mo, Harry! Sigaw pa ni Belinda na galit na galit. Mabilis na lumipad si Harry kasama ang 6 na pinagkakatiwalaan niyang mandirigma na mandaragit. Tumayo sila sa gitna ng daan. Sa kanang bahagi ay ang malawak na sementeryo. Sa kaliwa naman ay bakanting lote na may isang abandonadong gusali na sira-sira na. Tumayo si Belinda sa isa sa mga nicho na naroon na naka-apartment type, kaya medyo mataas ang kanyang kinatatayuan. Umusal ito ng orasyon at patuloy na kumukumpas sa hangin. Nagpatuloy sa paglabas ang mga bangkay mula sa mga libingan, pero hindi na ganoon karami. Kagaya noong una at pangalawang bugso, na bulto-bulto talaga ang bilang. Nagsalita si Lino. Paano ba yan? Party time na. Kulas, pakapan mo ako. 2 tayong lalapit. Tingting at Mansyo, samahan niyo si Rosalia dito ha. Itak lang muna ang gamitin niyo. Saka niyo na gamitan ng baril kapag masyado nang malapit. At kapag tagilid na talaga, ay umakyat na kayo sa ibabaw ng truck. Safe kayo riyan dahil iisa lang naman ang hagdan papaakyat. Hindi magagawang makaakyat ng mga zombies na iyan ng sabay-sabay. Rosalia, gamitin mo ang M4A1 rifle natin dyan para magamit naman yan. Marami ka pang stock na bala niyan, di ba? Oo, Lino. Paano? Tara na, Kulas. Wika pa ni Lino, sabay labas ng sasakyan. Agad siyang nagpalabas ng espadang kyanite sa magkabilang kamay. Agad namang nakasunod sa kanya si Kulas. Nakita nilang kumumpas paturo sa direksyon nila ang babaeng nakikita nila na nasa ibabaw ng nicho. Akala ni Lino ay magbabato ng tigalpo pero hindi naman nangyari. Naging mas mabangis nga lang ang mga zombies sa paligid nila at naging agresibo. Kaya hindi magkanda ugaga si Lino sa kakatagpas sa kanyang kaliwat kanan. Si Kulas naman ay ginagamit ang ipo-ipo na nagpapangat ng maraming bato na kapag nailapit sa mga zombies ay nagtatalsikan rin ang mga ito. Nakalampas sila sa maraming bulto ng zombies. Tila ba hindi na sila pinapansin ng mga iyon, lalo noong makarinig ng tunog ng latang pinupukpok. Pinupukpok na kasi ni Tingting ang gilid ng container van para makuha ang atensyon ng mga zombies. Nakita ni Mansyo na may ipinapahid si Tingting sa kanyang ilong. Boy Tingting, ano yan? Vix, panlaban sa amoy ng mga hayop na ito. Kita mong naaagnas na ang karamihan, no? Sobrang baho ng mga yan. Okay na, pahingi rin ako. Wika ni Mansyo at agad naman iyong iniabot ni Tingting. Matapos makapaglagay rin ng Vicks sa ilong, ay magkatabi na sina Mansyo at Tingting na nakipaglaban sa napakaraming zombies. Si Rosalia naman ay hindi lang basta pagtaga ang ginagawa. Kinakarati pa at ang iba ay binabalian ng ulo
at tinatapon sa malayo, lalo na iyong mga kalansay na halos. Sa wakas, nagkita rin tayo. Matagal ka na naming hinahanap, Lino. Wika pa ng babae. Sabi naman ni Lino, sino ka nga? At bakit mo ko hinahanap? Wala akong matandaan na may inutangan ako ng bagoong. Bigla namang nanayo ang mga buhok ng babae sa galit. Isa ka palang bruha. Sayang talaga kayo mga bruha, no? Ang ganda sana ng buhok nyo, mahahaba at madulas. Pero kapag nagagalit kayo, ay nagbumuka na kayong kinuryenteng pusa. Ako si Belinda, anak ni Bettina Buenaventura. Teka, parang pamilyar sa akin ang pangalang Bettina Buenaventura. Alam ko na. Siya ang kauna-unahang necromancer na nakilala ko. Doon yun sa San Jose. May kasama pa nga siya mga baltukan roon eh. So, alam mo na Miss Belinda, kung anong kahahantungan ang pagkikita natin rito ngayon. Matatalo kita, puputulan kita ng ulo, at gagawin kayong abo lahat para malinis. Alam nyo naman na iyon lang ang trabaho namin bilang nasa panig ng liwanag. Sumagot naman ang lalaking mataba na si Harry. Masyado ka nang madaldal, mayabang ka pa. Sino ka para insultuhin ng ganyan ang kasintahan ko? Hindi pa ngayon tapos magsalita ay biglang umuga ang lupa. Pagkalingon ni Lino kay Kulas ay nakalapat ang isang kamay nito sa lupa. Ito pala ang nagpapayani. Dahil nawala sa balanse gawa ng pag-uga ng lupa, kaya nahulog mula sa itaas ng nicho si Belinda na agad namang nilipad ni Harry para saluhin. Pero nahuli siya ng dating, nahulog pa rin iyon. Galit na tumayo si Belinda na nag-anyo ng mabangis na bruha at kumumpas paturo kay Kulas. Kitang-kita nila pareho ang mga guhit ng kuryente na bumabiyahe sa ere na tila nagkasanga-sanga patungo kay Kulas. Mabilis namang humarang si Lino at isinangga ang espadang Kyanite. Ano ito? Ground ng electric fan? Mahiya ka naman sa amin, miss. Ang sabi nyo, matagal nyo na kami hinahanap. Tapos ngayong nakita nyo na kami, ground ng electric fan lang ang dala nyo para sa amin? Sabi naman ni Kulas. Uy, Bailino, ano pinagsasabi mo? Malakas rin ang kuryenteng iyon kung tumama yun sa akin. Oo, Kulas, alam ko yun. Inaasar ko lang sila para masira ang diskarte. Abangan mo ang pag-atake ng 5 ibon dyan sa may kanan. Tila may ibinulong sa hangin ang lalaking si Harry at kitang-kita nila Lino at Kulas ang hindi bababa sa 20 mga mandaragit na lumilipad sa ere. Hindi pa kasama ang 6 na nasa unahan lang nila Kulas na nakatayo ng tuwid. Agad tumalo ng mataas si Harry, sabay buka ng pakpak at nagpalit ng anyo. Aba, lumilipad rin pala ang butanding na ito Wika pa ni Lino. Kulas, bomber! Sigaw pa ni Lino. Agad kumumpas ng ipo-ipo si Kulas sa harapan ni Lino. Tumalo ng mataas si Lino at pumatong ng palipat-lipat sa 3 maliliit na ipo-ipo hanggang sa marating niya ang taas kung saan naroon ang pinuno ng mandaragit. Buong puwersang humampas si Lino ng kanyang espadang Kyanite sa posisyong nakapalian. Agad itinakip ng aswang ang kanyang malapad na pakpak. Pero naputol iyon at nagliyab pa nga kasama ang kanyang kaliwang braso. Kinapitan iyon ni Lino sa balikat at binomba ng isang malakas na sunto. Sabay backflip habang nasa ere. At bago pa siya sumayad sa lupa, ay nasalo na ang kanyang magkabilang paa ng mga ipo-ipo ni Kulas. Yun! Perfect timing, Kulas! Ang galing mo! Hari! Sigaw ni Belinda noong makitang umiikot-ikot pa ibaba sa ere ang kasintahang si Harry dahil isa na lang ang pakpak noon na natira. Halos magkakasabay naman ang 6 na mandaragit na sumugod kina Kulas at Lino na magkatabi lang din. Bay Kulas, lagyan natin ng totoong talim ang itak mo. Tiisin mo Anong gagawin mo, Bay Lino?
Hindi na siya sinagot ni Lino at hinawakan sa balikat. Napaliyad sa sakit si Kulas at pumalahaw ng malakas dahil sa sakit noong dumaloy sa kanyang katawan ang 50% kuryente mula kay Lino patungo sa kanya. Napaluhod si Kulas. Ano ba yan, Bay Kulas? Dalasan mo kasi ang pagdidibusyon mo. Masyado nang mababa ang kuryente mo sa katawan, no? Nahihirapan ka na rin tumanggap ng bigay ko. Hindi na nakasagot si Kulas dahil nakita niya na ang mga mandaragit. Agad niyang itinaas ang hawak niyang itak at nagkaroon iyon ng karugtong na talim pero yari na sa kuryente. Agad na rin nanumbalik ang lakas niya sa katawan at naging magaan pa ang kanyang pakiramdam. Tumalon si Kulas at pumatong sa sarili niyang ipo-ipo, sabay tadyak sa papalusob na aswang. Sapul iyon sa dibdib at tumalsik. Sa kanya naman binanata ng pagtaga ang isa pang aswang sa may kanan. Isinalag rin noon ang pakpak, kaya naputol rin at nagliyab. Panay ang talo ng dalawa at sinasalubong sa itaas ang mga mandaragit. Sabi naman ni Lino ng pabulong, nakalimutan ko pala, no? Nariyan nga pala kayo sa dilim. Mga kaibigan ko elemental, labas na! Doon kayo kinatingting tumulong. Nagulat naman ang mga mandaragit na nasa ere noong biglang nagsiliyab ang kanilang mga pakpak at bumagsak sila sa ibaba. Kahit naman masunog ang kanilang pakpak ay magagawa pa rin nilang lumaban dahil nakahiwalay naman ang kanilang kamay sa pakpak. Pagkabagsak naman ng iba ay sipa naman sa balakang, dibdib at mukha ang tinanggap mula sa mga tikbalang. Ang mga zombies naman na nagkukumpul-kumpul ay animoy mga langgam na winawalis kapag hinahampas ni Ringo ng isang malaking sanga ng kahoy na may mga dahon pa nga ang dulo. Bali-bali ang katawan ng mga zombies, lalo na iyong mga kalansay na lang halos. Lahat ng mga mandaragit na kaharap nila Lino ay wala ng pakpak. Pero bigla ang mga iyon na inusalan ng orasyon ni Belinda at kinumpasan. Nagkaroon sila ng kakaibang makapal na balat at mas lalong naging mabangis ang itsura. Ang pinuno naman na si Harry ay hindi muna lumaban. Naroon iyon katabi ni Belinda. May dalawang naunang sumugod kay Lino na may hawak na itim na kahoy na bigla na lang lumitaw sa kung saan. Hinataw iyon papahalang patungo sa mukha ni Lino, pero sinalag iyon ni Lino sabay pitik ng turning back key. Sapul iyon at napasubsob. Pero bago pa makapag-follow up ng isa pang atake si Lino, ay may isa pang umatake sa kanya, kaya agaran siya nag-backflip papaatras para makailag. Pero patuloy iyon sa paglapit. Sinwipe ni Lino ang paa noon, kaya nawala sa balanse at babagsak na dapat sa lupa. Pero sinalubong iyon ang tuhod ni Lino sa panga, kaya nabali ang leeg noon at kumikisay na lumapag sa lupa. Saka pa lang sinaksak ni Lino ng espadang kyanite sa dibdib. Muling bumalik ang naunang tumalsik dahil sa turning back kick ni Lino. Wala na iyong dalang sandata, kaya inalis na rin ni Lino ang hawak niyang kyanite at hinarap sa mano-manong laban. Kaliwat kanan ang suntok noon na sinasalag ni Lino ng kamay habang umaatras. Noong tumalon iyon upang bumitaw ng roundhouse kick, ay buong puwersa iyong sinalubong ni Lino ng isang malakas na tadyak habang nasa ere, kaya nagkalukot-lukot iyon na tumalsik papaatras. Sa kanya sinundan at pinuruhan. Si Kulas naman ay kaliwat kanan din ang salag dahil dalawa ang aswang na kinakaharap niya. Pero makikitang tila may kuryente ang gamit na itak ni Kulas dahil sa kuryenteng nakapalibot roon na nag-i-spark kapag nasasangga ang sandata ng kalaban. Isang diretsyong pagsaksak ang ginawa ng isang kalaban ni Kulas na niyukuan ng huli at pinalampas. Saka siya nag-sidestep at naglakad ng isang hakbang para mapunta siya sa likuran noon. Saka mabilisang tumaga papalikod, kaya sapul ang batok noon na halos maputol ang leeg.
Hindi naman humiwalay ang ulo noon pero lumaylay, kaya binawian na rin iyon ng buhay. Pagkalingon niya pa sa isang aswang ay tumalon iyon sa ere papunta sa kanya. Sinalubong iyon ni Kulas. Itinulak niya ang kamay noon na may hawak na sandata paitaas, kaya nawala sa tamang direksyon. Saka tinagpas ni Kulas ang katawan noon gamit ang kanyang itak. Pagkabagsak sa lupa ay namimilipit pa ang aswang. Mabilisan naman iyong binalikan ni Kulas at sinaksak sa dibdib na siyang bumawi sa buhay ng nilalang. Dahil naubos na ang mababangis na tauhan, ay nagwala na si Belinda. "Hari, halika rito! Oras na para ipatikim natin ang totoo nating pinagsamang puwersa sa dalawang ito." Lumapit kay Belinda ang pinunong aswang at pumwesto sa harapan. Pinabukan nito ang kanyang katawan. Inilabas naman ni Belinda ang kanyang espesyal na punyal at isinaksak sa may ibabang bahagi ng batok ng lalaki. Saka inihiwa pa ibaba. Nagliwanag iyon ng kulay pula. Nagkaroon ng itim na usok ang buong katawan ni Belinda at sa isang saglit ay naging purong usok na siya. Kusa nang lumaglag sa lupa ang suot na itim na bestida. Tapos iyong buong imahe ng babae ay nasa anyong usok na talaga at pumasok sa katawan ng lalaking aswang na si Hari. At noong makapasok ay kusang sumara ang mahabang sugat sa likod. Napaliyad sa sakit ng pagbabago ng anyo ang lalaking si Hari. Nagkaroon ng mga ugat-ugat ang buong katawan pati na sa muka. Humaba rin ang buhok na animoy pinaghalo talaga ang itsura nilang dalawa na magkasintahan. Kumumpas iyon mula sa isang puno, patungo kina Lino at Kulas. Nabunot ang puno at ibinato sa dalawa. "Kulas, yuko!" Sigaw ni Lino at may mga simbolong binuo sa kamay niya saka itinaas. Biglang nagkaroon ng bilog na barrier sa palibot nila. Tila iyon malinaw na salamin. Doon bumagsak ang puno. Umuga rin iyon ng todo dahil sa bigat ng punong iyon. Pero noong malaglag ang puno sa gilid noong bilog, ay nagulat silang muli dahil ang sunod na bumagsak roon ay ang mismong malaking nilalang na pinagsamang Hari at Belinda. Halos umabot sa puso ni Lino ang inig ng barrier sa sobrang lakas ng suntok. "Halabay, Lino! Ngayon lang ako nakakita ng ganyang nilalang na mula sa pinagsanib na aswang at bruha." "Oo nga, Bay Kulas. Mukhang nag-evolve na rin sila sa pagpapalakas ng kanilang kapangyarihan. Bay Kulas, humanap ka muna ng cover sa paligid. Ako na ang haharap rito. Pero abangan mo rin ang timbre ko ha, para sa bomber. Kakailanganin ko ang ipo-ipo mo para makatalon." "Oo, sige Bay Lino," sagot ni Kulas at humanda na. "Ngayon na Bay Kulas!" Pagkasabi noon ni Lino ay agad nawala ang barrier. Mabilis namang sumuntok sa kanya ang malaking nilalang. Kaya isinalag ni Lino ang kanyang dalawang kamay sa kamao at braso noon habang nakatukod ang kanyang kaliwang paa sa likuran. Pero iniba noong nilalang ang diretsyon ng kanyang suntok, kaya kasamang tumalsik si Lino sa lakas ng puwersa ng pagkalihis noon. Napadura ng dugo si Lino dahil sumampal rin siya sa isang simentadong nicho. "Anak ng pating, bakit ang lakas nyo ngayon?" Wika pa ni Lino, pero hindi na nagsasalita ang halimaw na kalaban. Naglalakad na lang papalapit sa kanya. Isang malakas na suntok ang ginawa noon, pero mabilis tumayo si Lino at ikinurba ang katawan. Kaya sa nicho tumama ang suntok at nabasag iyon. Agad namang nag-backflip si Lino noong makitang bumuelta papaatras ang suntok, kaya agad rin siyang nakalayo. "Tingnan natin kung gaano kakatigas. Ermitanyo, 100% ng kyanite at 50% ng kidlat sa espadang kyanite." Sabi naman ni Ermitanyo, "Ewan ko sa'yo, Lino. Hindi ko alam kung bakit hindi mo siniseryoso ang laban.
parang gabi-gabi ka na lang dumudura ng dugo. At kung wala kang kapangyarihan, malamang 4 na lang ang natitira mong ngipin ngayon. Puro na lang bagang. Hala, grabe ka naman, ermitanyo. Ang saklap naman noon kung puro na lang bagang ang matitira sa mga ngipin ko. Oo, Lino, seryoso ako. Hindi ka lumalaban ng maayos. At kung nagkataon wala ka talagang kapangyarihan, siguradong ubos na ang mga ngipin mo. Tumayo ng tuwid si Lino at nag-fighting stance. This is it, pansit. Tatapusin na kita sa aking pangmalakasang bigwas. Kaya, humanda kayo. Harbel? Teka, anong itatawag ko sa inyo? Dalawa kayong nariyan sa loob ng isang katawan. Harbel? O Bilar? Lintik, parang puyat lang Pilar. Daldal pa ng daldal si Lino ay sinugod na siya agad ng malaking nilalang na kahit malaki ay mabilis naman kumilos. Noong akmang tatagpasin niya na ng espadang kyanite, ay nahawakan siya noon sa kamay tapos sa leeg. Naku po, bakit kasi salita ka ng salita, Abay Lino? Bulong pa ni Kulas na nakakover sa isang puno. Wah! Sigaw ni Lino noong ibalibag siya ng nilalang at agad humampas sa mga puno. Aray! Agoy! Aray! Paisa-isang daing ni Lino noong papahulog siya at tumatama sa mga sanga. Hindi rin siya masalo ng ipo-ipo ni Kulas dahil nasa madilim siya at nasa madahong puno. Aray! Ang sakit ng tagiliran ko. Wika pa ni Lino. Sige, daldal pa. Mamaya niyan, magbibilang ka na ng bali na buto. Kantyaw pa sa kanya ni ermitanyo. Dahan-dahang tumayo si Lino para muling bumalik sa gitnang bahagi. Pero naramdaman niya ang pag-uga ng lupa. Ibig sabihin, tumatakbo na ang malaking nilalang patungo sa kanya. At noong makita ni Lino ng malapitan, ay nakaamba na ang suntok. Lahat ng tamaan ng suntok noon ay nababasag o nadudurog, kahit pa bato o katawan ng puno. Ermitanyo, saan nanggagaling ang lakas niya? Hindi naman kuryente yun Oo, Lino, tama ka. Enerhiya ng Astra ang ginagamit niya. Nakita ko sa isang nicho kanina. Ang 3 dalagang inialay nila. Iyon din ang ginagamit nila para ibangon ang mga bangkay na nakalibing rito. Pati na ang sobra-sobrang enerhiya na ikinarga nila sa katawan. Ni Harbel? Sino yun, Lino? Di si Harry tsaka Belinda, Harbel. Ewan ko sa'yo, Lino. Umilag ka na. Nariyan na siya. Sigaw muli ni ermitanyo na printing nakaupo sa hardin niya na nakatingin sa isang balon na konektado sa paligid ni Lino. Kaya nakikita niya kung anong nakikita ni Lino. Agad nag-backflip sa ere si Lino pero nahawakan siya ng nilalang sa bewang. Tapos ka na! Wika ng boses na pinaghalong babae at lalaki. Harbel, nagsasalita na kayo? Congrats! Ungol ni Lino noong paulanan siya ng suntok sa muka at katawan. Masyado naman kayong marahas sa akin. Binigyan ko na kayo ng pangalan. Wika pa ni Lino na pikit na ang isang mata dahil sa pamamaga. Hulaan namin, Lino. Namatay ang mga kalaban mo dahil labingi sa pagiging madaldal mo. Akala ko malakas ka. Madaldal ka lang at hindi ka malakas, Lino. Wika pa ng halimaw, sabay balibag kay Lino patungo sa isang puno. Pero bago pa ito sumampal muli sa isang malaking sanga, ay nag-backflip sa ere si Lino at unang tumama sa sanga ang kanyang 2 paa at nakasampa na siya roon sa posisyong nakapaluhod. Ayos na ako, Harbel. Nakita ko na ang hinahanap ko. Nagulat na napatitig ang halimaw kay Lino dahil papaanong tila bagong tao na ang nakikita nila. Naging maliksi na bigla ang kilos. Nakikita niyo ito, Harbel? Isa itong barya na may halagang piso. Napakahalaga ng piso dahil kung wala ito, hindi mabubuo ang 100 piso.
Sabi naman ni Ermitanyo, "Anak ka ng nanay mo, Lino. Akala ko seryoso ka na. Ano na naman pinagsasabi mo dyan?" "Ay, oo nga pala. Sige, seryoso na. Makinig kayo, Harbel. Ang pisong ito ay mawawala. Ermitanyo, 200% ng kidlat ilagay mo sa piso." "Ha? Nasisiraan ka na ba? Magsasayang tayo ng ganoon kalakas na enerhiya para sa piso na iyan?" "Oo, Ermitanyo, dahil sabi ko nga sa'yo, mahalaga ang pisong ito." Wala na ngang nagawa si Ermitanyo kundi ang sumunod. Matapos makargahan ng kuryente, lumutang ang piso sa ere at palipat-lipat sa magkabilang kamay ni Lino. Titig na titig naman doon ang malaking halimaw. Sabay mabilis na pinitik ni Lino ang pisong iyon patungo sa mata ng halimaw. Sa sobrang bilis ay hindi nga nakita ng halimaw na papunta iyon sa kanyang mata. Naramdaman na lang noon na tumagos na sa likuran ng ulo. Nagwala ang halimaw habang nakahawak sa isang mata. Doon na bumuelo si Lino at ikinarga sa kanyang kamay ang mga enerhiya na kanina ay ginagamit niya sa espada. Dahil sa pinagsamang puwersa ng gravity ng pagbagsak at pagpadyak ni Lino sa puno, kaya mas naging malakas ang pagbulusok niya pa ibaba. Sabay bitaw ng isang malakas na suntok na bumaon sa dibdib noong malaking halimaw. Nabali ang mga buto noon sa dibdib at tumagos ang suntok hanggang sa puso. Piniga iyon ni Lino at hinablot papalabas. "Ew! Kadiri kayo, Harbel! Bakit ang itim ng dugo nyo?" Wika pa ni Lino sa nilalang na nakabulagta sa lupa at dilat ang mga mata. Kinumpasan niya na iyon ang kamay at agad nagliyab. Saka siya iika-ika na naglalakad papalabas ng kakahuyan. "Bay Lino, ayos ka lang?" tanong ni Kulas. Sabi naman ni Lino, "Kung ang definition mo ng may nakamulat pang isang mata ay ayos lang, edi sige, ayos lang ako, Bay Kulas. Ang mga kasama natin, kumusta?" Mas ayos ang lagay nila kaysa sayo dahil parehong dilat ang dalawang mata nila. Hindi kagaya mo na isa na lang ang naididilat." Inalalayan na nga ni Kulas si Lino sa paglalakad papabalik sa kanilang sinasakyang truck. Naabutan nilang tinatambak na nila Ringo, Ron at Rene lahat ng mga katawan ng zombies, pati na ng mga napatay na aswang. Sabi naman ni Lino, "Ang baho nyo, amoy patay kayo." Sabi naman ni Tingting, "Kaysa naman sa'yo, isang mata na lang ang dilat." Yun lang. May punto ka rin dyan, Bay Tingting. Mabigat ka laban sina Harbel." "Ha? Sino yun?" "Di yung halimaw na pinagsamang Hari at Belinda." Sabi naman ni Rosalia, "Ang corny mo ngayon, Lino, no? May oras ka pa talaga na isipan sila ng bagong pangalan?" Hindi ko alam kung paano sila tatawagin. Kung Hari ba o Belinda." "Hay, ewan ko sa'yo. O sige na, magsisakay na kayo. Kayong tatlo sa likuran, mga amoy patay kayo At duguan ka rin, Lino. Si Kulas lang ang uupo sa harapan." Okay. Pagsang-ayon pa ni Lino at nilapitan ang nakatambak na mga patay, saka pinaliyab. Hinarap niya rin ang mga kaibigang elemental. "Paano mga tropa? Salamat sa tulong nyo ngayong gabi ha. Magpahinga na muna kayo. Siguradong kakailanganin pa namin kayo sa mga susunod na araw." "Oo, sige Lino. Mag-iingat rin kayo pag-uwi." Sagot naman ni Clea. "Oo, kaya na namin ang pag-uwi." Sagot din ni Lino at agad namang nagsialis ang mga tropang elemental. Sumakay na si Lino sa likuran ng trailer truck, saka bumiyahe na sila papauwi ng San Pablo. Pansamantala muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 268. Mga katribo, 2025 na po. Yung kahilingan ko, baka pwede nyo naman pagbigyan. Pakinggan nyo rin ang ibang mga kwento natin sa ating main channel. Lalo na ngayon na sinisimulan kong i-upload ang kwento nating letratista, ang researcher ng mga aswang. Gaya ng request nyo, ako na po mismo ang magnanarrate noon.
At uploaded na po ang part 3. Nakaready na rin ang ibang part, inanarrate na lang. Maraming salamat po kung inyong mapagbibigyan ang aking munting kahilingan. Tsaka sa mga hindi pa po nakasubscribe dito, baka pwedeng pindutin nyo na ang ating subscribe button para umunlad naman kaunti itong ating munting channel. Maraming salamat po Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.